Si Daphne Salazar ay ang CEO ng Cloud9 Hotel. Ngunit simula nang pumanaw na rin ang kanyang ama, ay nalugi ang negosyo. Halos 3 taon nang walang nag-check-in sa hotel. Dahil dito, nangyari ang riches to rags ng buhay nila. Dumating pa ang araw na may balak pang ipabenta ng stepmother at stepsister niya ang hotel. Subalit tutol si Daphne sa gustong gawin ng mga ito. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para maibalik ang pagiging in-demand ng hotel para hindi ito maibenta. Isang araw hindi niya inaasahan na magkakaroon na rin siya ng guest, isang batang babae. Ngunit laking gulat niya nang malamang anak pala ito ng lalaking binuhusan niya ng tubig noon sa pag-aakalang ito ang manlolokong ex-boyfriend ng kaibigan niya. Nang malaman pa niyang isang bilyonaryo ito ay naglakas ng loob siyang alokin ito na maging business partner niya para tulungan siyang makabangon ng hotel. Mapapayag kaya niya itong maging business partner sa kabila ng nakakahiyang ginawa niya sa lalaki? Daphne, bakit mo siya binuhusan ng tubig? Gulat na baling ng kaibigan nito sa kanya. Ang kapal ng mukha ng lalaking to. Pagkatapos makipag one night stand sa ibang babae, may balak pang makipagbalikan sa'yo? Anong akala niya sa'yo? Martir? You deserve someone better, Claire. Huwag kang magpapaloko ulit sa lalaking yan. At anong ginawa niya sa'yo ngayon? Bakit ka umiiyak? Walang prenong pagsasalita ni Daphne. Halata rin ang galit sa boses nito. Nang malaman nga ni Daphne na may balak makipagbalikan ng ex-boyfriend na manloloko ng kaibigan niya, ay agad siyang pumunta sa nasabing restaurant. Nang makarating ay nadatnan niya pang umiiyak ang kaibigan, kaya nadagdagan ang iritasyon niya sa ex nito. Kaya walang pasubaling kumuha siya ng service water sa waitress at nang makalapit sa table ng dalawa, ay walang pag-aalinlangang binuhusan niya ng malamig na tubig ang lalaki. Nagulat at napasingha pa ang ilang tao sa loob ng restaurant dahil sa ginawa niya. Daphne, kanina pa nakaalis ang ex ko. Giit na sambit ng kaibigan niya bago binalingan ang lalaking kaharap nito. I'm sorry sir, pasensya na po sa kaibigan ko. Akala niya kausap ko pa rin ang ex ko. Nang marinig yun ni Daphne ay napatakip siya ng bibig. Gulat na gulat pa ang itsura niya. Sa mga oras na ito, ay parang gusto na lang niyang tumakbo at lumabas ng restaurant dahil sa kahihiyang nagawa niya sa lalaki. Hindi siya ang ex mo? Nanginginig na tanong niya sa kaibigan bago binalingan ng lalaki na ngayon ay parang nagpipigil pa sa galit. Hindi siya ang ex ko, Daphne. Kanina pa umalis ang manloloko kong ex. At syempre hindi ako nakipagbalikan sa kanya. Ano siya, swerte? Magdusa sana siya na sinasayang niyang tulad ko. Saad ng kaibigan niya at sabay nag-flip pa ito ng buhok. Pero bakit ka umiiyak kanina? Pagtataka ni Daphne. Yun ba? May biglang nag-propose kasi kanina sa kabilang table kaya hindi ko lang maiwasang mapaiyak dahil naramdaman ko na mahal talaga ni Guy yung girlfriend niya. Hindi katulad ng ex ko na ginamit lang pala ako. Napapailing na sagot ng kaibigan niya. Kung ganoon, sino ang lalaking to? Tanong niya nang hindi pa makatingin sa lalaki. Dahil ramdam niya ang mariin na titig nito sa kanya. Ito pala si Mr. Andres Valencio, ang kasosyo ng papa ko sa negosyo. Nakita ko siya rito at napansin kong naghahanap ng pwesto, kaya tinawag ko since paalis naman ako nang biglang dumating ka nga at binuhusan mo pa siya. Hindi natapos ng kaibigan niyang sasabihin nang tumayo bigla sa pagkakaupo si Andres. Hinubad nga nito ang basang coat at pinasadahan pa ng palad ang basang buhok bago seryosong binalingan si Daphne. Miss, hindi mo ba alam na may mahalagang meeting akong pupuntahan mamaya? At ito ang gagawin mo sa akin? Mariing sinabi ng lalaki sa kanya. Napalunok siya ng laway nang maramdaman pa ang galit sa boses nito. Todo na nga rin ang kaba sa dibdib niya. Hihingi na sana siya ng tulong sa kaibigan niya pero napansin niyang may katawagan na ito ngayon sa cellphone. Ganun po ba? Sige, papunta na po ako dyan sa bahay. Saad nito sa kabilang linya bago siya nilapitan. Dap, mauna na ako Nagkaroon ng emergency sa bahay Nga pala, mag-ingat ka kay Mr. Valencio. Kinatatakutan niya ng lahat. Good luck. Bulong pa nasambit ng kaibigan niya. Tinapik pa ang balikat niya bago ito umalis. Nang silang dalawa na lang ni Andres ang naiwan sa table,
ay naging doble bigla ang kaba niya. Pasensya na po, Mr. Valencio. Akala ko po kayong ex ng kaibigan ko. Pasensya na po talaga, sir. Sanang patawad niyo po ako. Kung gusto niyo po, ipapalandry ko agad ang damit niyo para matuyo agad. Suwestyon niya na ikinailing na lamang ng lalaki. Bahagyang nataranta siya nang mapansing lumalapit ito sa kanya hanggang sa maamoy niya pang pabango nito sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Hindi na kailangan, miss. Ang kailangan mo lang gawin ay umalis ka sa harapan ko ngayon din dahil nakakaharang ka. Matigas na pananalita nito kaya agad naman siyang napaatras para makadaan ito. Bago pa siya makapagsalita ay nakaalis na ito sa harapan niya. Sinundan pa nga niya ito ng tingin hanggang sa hindi na niya ito mahagilap. Napaupo na lamang sa upuan si Daphne. Napatulala ng ilang segundo bago napapikit ng mariin dahil sa kahihiyang nagawa. Daphne, ano ba tong kahihiyang pinasok mo? Wala ka na bang matinong magawa sa buhay kundi puro kahihiyan na lang? Naiiyak niya pang bulong sa sarili. Nang makabalik na rin siya sa Cloud9 Hotel na kung saan siya ang CEO ay hindi niya inaasahan na kanina pa pala naghihintay ang stepmother at stepsister niya sa ground floor. Nilapitan niya ito sa lunch area. Ma, Missy, anong ginagawa niyo rito? Bungad niya sa mga ito. Tumayo ang stepmom niyang si Loriana mula sa pagkakaupo sa sofa nang makita siya habang ang stepsister niya ay kumaway lang sa kanya bago ibinalik ang pansin sa pagre-retouch ng makeup sa muka. Iha, saan ka galing? Kumain ka na ba? Dinalhan kita ng pagkain baka hindi ka pa nagtatanghalian. Nag-abot nga ito ng isang paper bag sa kanya na naglalaman ng pagkain. Tapos na po akong kumain pero maraming salamat po rito. Saad niya at sabay tinanggap ang paper bag. Nga pala Iha, pwede ka ba naming makausap sandali? Napatango si Daphne. Bumalik sa pag-upo ang stepmom niya nang umupo na rin siya. Tungkol saan po bang pag-uusapan natin ngayon? Panimula niya. Anak, Iha, wala ka ba talagang balak ibenta ang hotel na ito? 3 taon na simula nang malugi ang negosyo dahil sa pagpanaw ng iyong ama. Hanggang ngayon kahit ni isa ay wala nang may balak mag-check-in dito. 3 taon rin na walang kita ang hotel na ito. Kaya bakit hindi na lang natin ibenta ito para makapagsimula ng panibagong negosyo? Pwede tayong magtayo ng restaurant. Tutulungan ka namin ng kapatid mo para makapagsimula ng bagong negosyo. Suwestyon nga ng kaniyang stepmom. Dumating na nga rin ang pinakayaw mangyari ni Daphne. Ang ipabenta ng mga itong nag-iisang bagay na naiwang alaala ng mga magulang sa kanya. Ang Cloud9 Hotel. Simula nga nang pumanaw na rin ang kaniyang ama ay nalugi ang negosyo. Dahil dito ay nangyari ang richest to rags ng buhay nila. Ngunit napabaling lamang siya sa stepsister niya nang magsalita ito. Ma, hayaan niyo na si Daphne kung ayaw niyang ipabenta ang hotel na ito. Gusto niya yatang mabulok na lang dito habang buhay. Saad nito habang naglalagay ng eyeshadow. Napailing ang stepmom niya sa sinabi ng anak bago siya ulit binalingan nito. Iha, nag-aalala rin kami sa'yo. Kung mananatili ka lang dito sa hotel na hindi naman kumikita ay walang mangyayari sa buhay mo. Kaya pag-isipan mo ng mabuti ang naging suwestyon namin dahil para naman ito sa ikabubuti nating lahat. Nang marinig yun ni Daphne ay napabuntong hininga na lamang siya. Wala talaga sa isip niyang ibenta ang hotel. Nang matapos ang usapan nila, ay umalis na rin ang mag-ina. Kaya naiwan siyang mag-isa sa hotel. Kailangan niya niyang gumawa ng paraan para maibalik ang pagiging in-demand ng Cloud9 Hotel para hindi ito maibenta. Pagsapit ng gabi habang abala sa reception area si Daphne, ay bigla na lang bumukas ang glass door. Hindi nga niya inaasahan na magkakaroon na rin ng guest ang hotel makalipas ang 3 taon. Parang gusto na rin niyang umiyak dahil sa sobrang saya. Good evening! Welcome to Cloud9 Hotel! Pasiglang bati niya sa bata. Magkano po ang per night niyo rito? Tanong ng batang babae sa kanya. Kung kikilatisin, ay nasa 6 na taong gulang pa lamang ito. Bata, nasaan ang mga magulang mo? Nasa labas pa rin ba sila? Papasukin mo na sila para makapag-check-in na rin kayo. Nakangiting sambit niya ngunit napakamot sa ulo ang bata. Mag-isa lang po ako. Naglayas po kasi ako sa amin eh. Nakita ko po itong hotel kaya dumiretso na po ako rito. Nang marinig yun ni Daphne, hindi niya maiwasang magulat.
Isang batang naglaya sa ganitong oras at napadpad pa sa hotel niya. Napailing na lamang siya. Bata, bakit mo naman ginawa yun? Bakit ka naglaya sa bahay niyo? Sigurado akong pinaghahanap ka na ng mama at papa mo ngayon. Pag-aalala ni Daphne. Wala na po ang mami ko. Pumunta na po siya sa langit nang maisilang niya ako. Kaya si daddy na lang po ang meron ako. Malungkot na sagot ng bata sa kanya. Nang marinig yun ni Daphne ay hindi niya maiwasang maawa sa bata dahil maaga ring nawala ang mama niya. Pero nandyan pa rin naman ang daddy mo para alagaan at mahalin ka. Pagpapagaan ang loob niya sa bata. Ano pala ang number ng daddy mo? Ako nang tatawag sa kanya para ipaalam na nandito ka para hindi na siya mag-alala sa'yo. Hindi ko po kabisado ang number ng daddy ko eh. Sagot ng bata nang napapakamot pa sa ulo kaya napailing na lamang siya. Nandito ka rin naman kaya rito ka na magpalipas ng gabi. Ano pala ang pangalan mo bata? Abby po ang pangalan ko. Kayo po, anong pangalan niyo? Daphne ang pangalan ko. Nakangiting pagpapakilala niya. Miss Daphne, ito po palang naipon kong pera sa piggy bank ko. Sana po kasya ito sa one night stay ko rito. Nakangiting sambit ng bata at sabay ibinigay ang mga barya sa kanya. Nang mabilang nga niya ay kulang ang dalang pera ng bata. Pero imbis na paalisin niya ito, ay ngumiti siya rito. Kulang ang naipon mong pera, Abby. Pero dahil ikaw ang first guest ko makalipas ang 3 taon, ay bibigyan kita ng malaking discount. Saad niya na ikinasaya naman ng bata. Nang ma-process na rin ang guest registration form ng bata, ay ibinigay na rin niya ang room key nito. Abby, ang room number mo ay 512, nasa 5th floor. Marami pa kasing dapat ayusin sa ibang rooms kaya hindi available ang iba. Pero samahan na rin kita. Ako rin kasi ang bell attendant dito maliban sa pagiging receptionist. Nakangiting saad niya sa bata. Simula nga rin ng malugi ang hotel ay kailangan nilang magbawas ng mga empleyado. Hanggang sa isa-isa na rin nag-resign ng iba dahil wala ng guest ang may balak mag-check-in. Kaya naiwan mag-isa sa hotel si Daphne. Lahat ng posisyon sa bawat department ay sakop na niya lahat. Kinabukasan ay maaga siyang gumising para magtrabaho. Maganda nga ang araw niya ngayon dahil may isang guest na rin siya. Ngunit habang abala siya sa front desk area, ay napaangat siya ng tingin nang bumukas ang glass door. Nang mamukaan niya ang itsura ng lalaking pumapasok sa loob, ay nanlaki ang mga mata niya. Dahil sa gulat ay agad siyang nagtago sa ilalim ng counter. Ngunit huli na ang lahat dahil nakita na siya nito. Miss, nakita na kita, kaya hindi mo na kailangan magtago sa ilalim. Nang marinig yun ni Daphne ay napapikit muna siya ng mariin bago tumayo para makaharap ang lalaking binuhusan niya ng malamig na tubig kahapon sa pag-aakalang ito ang manlulokong ex-boyfriend ng kaibigan niya. Good morning, sir. Welcome to Cloud9 Hotel. How may I help you? Nakangiting bungad niya rito kahit todo na ang kabang nararamdaman. Ramdam na nga rin niya ang pawis sa noo. Miss, nandito ba ang anak ko? Diretsahang tanong ni Andres sa kanya. Kumunot ang noo niya. Anak? Yes. Nakita namin sa CCTV na dito siya pumunta kagabi. Abby Valencio ang pangalan ng anak ko. Sagot nito sa kanya. Napansin nga rin niya sa mukha nito ang pagod at puyat sa paghahanap sa anak. Ngunit nang marinig niya ang pangalan ng anak nito, ay nagulat siya. Ikaw ang ama ni Abby? Yes, miss. Ako nga. Nasaan ang anak ko? Desperadong tanong ni Andres. Nasa itaas. Natutulog pa yata. Huwag po kayong mag-alala, sir. Wala namang masamang nangyari sa anak ninyo. Sambit niya na ikinahinga naman ng maluwag ni Andres. Anong floor at room ang anak ko? Gusto ko siyang makita ngayon. Hindi yata mapapanatag ang loob ni Andres kung hindi man lang niya masisilayan ang anak ngayon. Nasa 5th floor, room 512. Sagot ni Daphne. Napatango si Andres sa kanya at humakbang na rin para pumunta sa elevator. Ngunit bago pa ito makapasok sa loob ng elevator, ay agad na niyang hinawakan ang braso nito para pigilan. Sir, huwag na po kayong mag-elevator. Sira po kasi yan, baka ma-stuck pa kayo sa loob. Maghagdan na lang po kayo. Nakangiting sambit niya ngunit si Andres ay napailing na lamang sa kanya. Sinuyod pa nga nito ang tingin sa loob ng hotel. Miss, pakisabi naman sa may-ari ng hotel niyo na magkaroon kayo ng general cleaning dahil papunta na sa pagiging abandonado ang hotel na ito.
Hindi na ako magtataka kung walang magche-check-in dito. Paano makakatulog ang guest nyo ng maayos at komportable kung sa ambience pa lang ng hotel nyo ay nakakatakot na? Napapailing na saad nito sa kanya. Napakamot na lamang sa ulo si Daphne. Pasensya na sir, alam ko pang marami ang dapat ipaayos at ilinis dito pero wala pa kasing budget para mapaayos ang hotel na ito. At isa pa, isa lang po ako rito. Pero paminsan-minsan kung hindi ako busy, naglilinis naman po ako. Pero sadyang malaki ang hotel na ito, kaya baka matagalan pa ako bago matapos sa paglilinis. Pagpapaliwanag ni Daphne. Kung wala kayong budget at nalulugi ang negosyo nyo, then tell your CEO to find a good business partner. Walang patutunguhan ng hotel na ito kung hindi kayo gagawa ng paraan. Suwestyon ni Andres. Nang marinig niya yon, ay nagkaroon siya ng idea kung paano makakabangon muli ang hotel. Biglang napangiti pa siya dahil hindi niya naisip ang ganitong paraan. Parang nabuhayan siya ng loob. Dahil sa sobrang saya, ay napayakap siya kay Andres. OMG, sir! Ang talino niyo pala! Bakit hindi ko naisip yun? Mabuti na lang dumating kayo at binigyan niyo ako ng idea. Hindi na rin maibebenta ang hotel na ito. Bilang CEO ng Cloud9 Hotel, maghahanap ako ng magaling at maaasahan na business partner para matulungan akong maibalik ang pagiging in-demand ng hotel na ito. Nakangiting sambit niya nang nakayakap pa rin kay Andres. Si Andres naman ay hindi pa makagalaw sa kinatatayuan dahil sa biglaang pagyakap ni Daphne sa kanya. Miss, sandali nasasakal ako sa yakap mo. Napapaos pa nitong tinig. Nang mapansin niyo ni Daphne ay napabitaw siya sa pagkakayakap kay Andres. Nako, pasensya na sir. Masaya lang po ako dahil may ideya na ako para hindi maibenta ang hotel. Napakunot noo si Andres. Don't tell me, miss. Ikaw ang CEO ng hotel na ito. Ako nga sir. Ang all-around CEO ng hotel na ito. I'm Daphne Salazar. At pasensya na po talaga sa nagawa ko kahapon sa inyo. Nahihiyang pagpapakilala niya na ikinataas ng 2 kilay ni Andres. So, you're the CEO. Sana naman miss, mapabangon mo ang hotel na ito bago pa ito mabulok ng tuluyan. Sana nga makahanap ka ng matinong business partner na makakatulong sa'yo. Seryosong saad nito sa kanya. Aalis na sana si Andres sa harapan niya para puntahan ang anak, subalit napatigil ito nang magsalita siya. Actually sir, nahanap ko ng business partner na makakatulong sa akin. Nasa harapan ko na po siya ngayon. Kumunot naman ang noo ni Andres dahil sa sinabi niya. Ngunit ilang sandali lamang nang mapagtanto nito ang ibig sabihin niya, ay nagpakawala ito ng mga maliliit na tawa bago nagsalita. Pasensya na Miss Salazar, pero ayokong ibuhos ang pera at oras ko sa ganitong klaseng hotel. At isa pa, wala akong oras para dumagdag ka pa sa problema ko. Marami akong inaasikaso sa kumpanya ko, kaya maghanap ka na lang ng ibang business partner. Pagtanggi ni Andres sa gusto niyang mangyari, napabagsak balikat na lamang si Daphne. Ano ba naman yan sir? Kayo po kasi ang gusto kong maging business partner. Dahil alam ko na matutulungan niyo ako para sa ikabubuti ng Cloud9 Hotel. Pasadya-sadyas pa kayo kanina tapos ngayon, inaalokan ko kayo na maging business partner ko, tatanggi kayo. Malungkot niyang sinabi sa harapan ni Andres. I'm a busy person, Miss Salazar. Alam kong makakahanap ka pa ng ibang business partner. Saad nito sa kanya. Pero nang magsasalita na sana si Daphne, ay hindi niya naituloy nang biglang nagsalita si Abby, ang anak ni Andres na kanina pa pala bumaba kaya rinig ng lahat ang pinag-uusapan nila. Daddy, tulungan niyo po si Miss Daphne! Sigaw ng anak nito. Sabay namang napabaling ang dalawa sa bata nang lumapit ito sa kanila. Agad pang hinarap ni Andres ang anak at nakaluhod pa ang isang tuhod para mapantayan ito. Abby, sweetheart, ayos ka lang? Pinag-alala mo ko ng sobra. Alam mo ba yun? Huwag mo na yung uulitin. Sambit ni Andres. Bakas din sa mukha nito ang pag-aalala nang hinahaplos ang pisngi ng anak. Daddy, tulungan niyo na po si Miss Daphne. Pumayag na po kayo na maging business partner niya. Mabait po si Miss Daphne dahil pinagstay niya ako rito sa hotel kagabi kahit kulang ang dala kong pera. Kung hindi dahil sa kanya, baka sa gilid ng kalsado na po ako natulog kagabi. Kung pumayag po kayo, hindi na po ako maglalaya sa bahay at mag-aaral na po ako ng mabuti. Pangako ko po yan, Daddy. Nakangiting pagpipilit ni Abby sa ama at tinaas pa ang kanang kamay nito na parang nangangako. Dahil sa narinig ni Andres sa sinabi ng anak, ay napaangat siya ng tingin kay Daphne at napabuntong hininga na lamang. Tumayo na rin siya para makaharap ang dalaga. Nang magkatinginan sila, ay nagsalita si Daphne. Sir, ayos lang. Hindi ko naman kayo pinipilit.
Maghahanap na lang. Bago pa matapos ang sasabihin niya, ay nagsalita na si Andres. Let's make this partnership a successful and sustainable business venture for this hotel, Miss Salazar. Saad nito sa kanya at inilahad pa ang isang kamay sa harapan niya. Hindi pa maiwasang magulat ni Daphne sa narinig mula kay Andres. Hindi niya inaasahan na papayag din ito sa huli na maging business partner niya. Natagalan pa nga siya bago nakapagsalita. Seryoso? Pumapayag na po kayo, sir, na maging business partner ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Dahil sa sinabi niya, ay nagsalita pa ang bata sa kanya. Miss Daphne, kamayan niyo na po si Daddy dali. Baka magbago pa po ang isip niya eh. Saad ng bata sa kanya. Naalerto naman si Daphne sa narinig kaya agad niyang kinamayan si Andres kahit na mamawis ang kamay niya. Nako, thank you so much sir. Hindi po kayo magsisisi na naging desisyon niyo na maging business partner ko. Welcome po sa Cloud9 Hotel family. Nakangiting sinabi niya nang hindi pa rin binibitawan ang kamay ni Andres. Kinabukasan ay sinimulan agad nila ang magiging plano para sa Cloud9 Hotel. Kaya nagkaroon sila ng one-on-one meeting sa conference room. Kasalukuyang si Daphne ang nagpipresent ngayon tungkol sa hotel. 5 klaseng rooms ang ini-offer namin sa mga guest. Fine room, fantastic room, fabulous room, fantabulous room, and the lastly, the most expensive one is first class room. Sunod-sunod nga ang naging discussion ni Daphne habang nakikinig ng seryoso sa kanya si Andres. Nakasandal ang likod nito sa upuan nang nakakrus pa ang magkabilang braso. Hindi nga niya alam kung bakit kinakabahan siya ngayon at pinagpapawisan. Silang dalawa lang naman ang nasa loob hanggang sa naging sunod-sunod pa ang mga tanong nito sa kanya. What about the mission and vision of the Cloud9 Hotel, Miss Salazar? Gusto ko ring malaman. Miss Salazar, ano sa tingin mo ang pinakamahinang department sa hotel na ito na dapat bigyan ng atensyon? Front office? Housekeeping? F&B? Sa tingin mo, makakabangon pa ba ang hotel na ito sa hospitality industry kahit marami ng mga naglalakihan at bigating hotel sa panahon ngayon? The current market competition is highly competitive, Miss Salazar. Ngayon ay nalilito na si Daphne dahil sa walang preno ang mga tanong ni Andres sa kanya. Napahawak na nga rin siya sa ulo niya nang sumakit ito bigla. Mahihimatay pa nga yata siya nang wala sa oras. Ngunit bago pa ito mangyari, ay nagpakawala na lamang siya ng malalim na hininga bago binalingan si Andres. Sir, sandali nga muna. Akong napapagod sa inyo eh. Nagmamadali po ba kayo? Pwede bang isa-isang tanong lang? Para kayong robot kung magsalita. Walang preno. Na-stress tuloy ang bangs ko sa inyo. Pagrereklamo ni Daphne nang iniayos ang bangs niya. Napatawat na pailing si Andres sa kanya. Miss Salazar, dapat alam ko ang lahat tungkol sa hotel na ito para magkaroon ako ng background knowledge bago ako magbigay ng suggestions na ikaka-improve ng hotel at para makabuo tayo ng konkretong plano bago kumilos. Seryosong paliwanag nito sa kanya na ikinatahimik niya. Akala ko ba gusto mong tulungan kita? Nagrereklamo ka ba sa mga tanong ko, Miss Salazar? Gusto mo bang itigil na natin to? Madali akong kausap. Dagdag pa nitong tanong sa kanya nang nakataas pa rin ang dalawang kilay. Nang marinig yun ni Daphne na alerto siya at kinabahan bigla. Para hindi halatang kinakabahan siya ay dinaan niya ito sa tawa. Ito naman si sir, hindi mabiro. Nagsabi ba ako nagrereklamo ako? Wala naman ha. Guni-guni mo lang yata yun. Ano nga palang unang tanong mo kanina, sir? Ngumiti pa siya ng malapad na ikinailing ni Andres. Nang dumating ang pangalawang araw ng kanilang one-on-one meeting, ay si Andres naman ngayon ang nagpe-present sa ginawang business plan para maging gabay nila kung paano matagumpay na mapapatakbo ang hotel. Pero si Daphne ay nakulangan yata ng tulog kagabi, kaya napapikit ito ngayon habang nasa harapan si Andres. Miss Salazar, itikon mo yung bibig mo kung ayaw mong mapasukan ng langaw. Saad ni Andres kaya nang marinig niya yon, ay agad na pamulat siya ng mga mata at napaayos sa pagkakaupo. Kinabahan pa siya nang makitang iritasyon sa mukha ni Andres nang niluluwagan nito ang necktie bago ito bumaling sa kanya. Miss Salazar, hindi ako pumayag maging business partner mo para tulugan mo lang ako ng ganito. Mariinasad nito sa kanya at galit na binagsak ang mga dokumento sa mahabang table kaya napaigtad siya sa gulat. Pasensya na po sir, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Marami kasi akong ginawa kagabi para sa hotel kaya late na akong nakatulog kagabi. Nanginginig na depensa niya. Nang marinig ni Andres ang sagot niya, ay napabuntong hininga na lamang ito nang nakapamewang sa harapan niya. Ginawa mo ba kagabi ang pinapagawa ko sa'yo?
tungkol sa financial planning. Oo. Natapos ko na siyang gawin kagabi. Nauutal pa niyang sagot. Then, present it to me right now. At yun na nga, natataranta pang tumayo si Daphne mula sa pagkakaupo para ipresent ang financial planning na ginawa niya kagabi. Sa mga sumunod na araw ay naging madalas na nga rin ang pagsasama nila ni Andres. Kanina lang ay kausap nila ang interior designer dahil plano nga nilang baguhin ang disenyo sa loob ng hotel, from classic to modern style. Nasa ground floor na nga sila at pauwi na rin nang biglang may napansin siyang kakaiba kay Andres. Sir, ayos lang po ba kayo? Kanina ko pa napapansin ang tamlay niyo. Nilalagnat po ba kayo? Pag-aalala niya, humarap pa siya rito at marahang hinawakan ng noo na ikinagulat naman ni Andres. Ayos lang ako, Daphne. Inuubot sinisipon lang ako. Napapaos na sagot ni Andres sa kanya. Ngunit hinatak niya ang kamay ni Andres papunta sa lunch area at sabay pinaupo sa mahabang sofa. Umupo muna kayo dyan, sir. Kukuha lang ako ng gamot sa office ko. Kahit ubot sipon lang yan, dapat maagapan agad. Mahirap nang magkasakit sa panahon ngayon. Napapailing na sambit ni Daphne. At isa pa, kung magkakasakit kayo, sinong mag-aalaga kay Abby? Hindi niyo ba naisip na kung mawala rin kayo ay mauulila siya? Hindi pa kayo pwedeng magkasakit, sir. Dahil kailangan niyo pang mag-asawa ulit para maramdaman naman ni Abby ang pagmamahal ng isang ina. Puno ng emosyong dagdag niya. Ngunit si Andres ay napakunot noo sa sinabi niya. Teka lang, Miss Salazar. Ubot sipon ko lang ang pinag-uusapan natin dito. Bakit umaabot pa sa pag-asawa? Nang ma-realize ni Daphne ang sinabi niya, ay dinaan na lamang niya ito sa tawa. Bakit, sir? Ayaw niyo bang mag-asawa ulit? Natatakot po ba kayo na baka walang magkagusto sa inyo dahil single dad ka? Nako, sir, huwag kayong mag-isip ng ganyan. Sa tingin ko nga hindi kayo mahirap mahalin eh. Masipag, mabait, mapagmahal sa anak, at bonus na lang yung kapugian. Naputo lang sasabihin niya nang biglang nagsalita si Andres. Bakit, Miss Salazar? May bala ka bang mahalin ako? Mapaglarong tanong ni Andres sa kanya. Sir, may kukunin pala akong gamot sa office ko para sa inyo. Maiwan na muna kita rito. Mabilis na saad niya at agad nang umakyat sa hagdan at ikinatawat iling na lamang ni Andres yon. Kinabukasan ay hindi pa rin mawala sa isip ni Daphne ang naging tanong ni Andres sa kanya. Sa tuwing naiisip niya yon, ay hindi niya maiwasan mamulang magkabilang pisngi niya. Daphne, ano sa tingin mo ang magandang idagdag sa facility dito, sa hotel? Tanong ni Andres sa kanya, kaya napabaling siya rito. Nasa loob nga sila ng opisina niya para pag-usapan ng ilang bagay para sa plano nilang mag-renovate ng hotel. Gym kaya? O spa? Ano sa tingin mo, sir? Subalit bago makasagot si Andres, ay agad nang bumukas ang pintuan ng opisina. Bumungad nga sa kanila si Missy, ang stepsister niya. Sis, sama ka sa akin mamaya. Mag-bar tayo at maghanap ng boylet doon. Bungad nito sa kanya ngunit nagulat nang mapabaling ito kay Andres. Pero teka, sinong gwapong lalaki ito? Hindi ko kalain na dito ko pala mahanap ang tipo kong lalaki. Ipakilala mo naman sa akin, sis. Napatayo naman mula sa pagkakaupo si Daphne. Missy, siya si Mr. Andres Valencio, ang business partner ko. Nandito siya ngayon dahil may meeting kami. Paliwanag niya rito. Ngunit imbis na balingan siya ni Missy, ay nakatuon pa rin ang tingin nito kay Andres. Hi, I'm Missy. Single and ready to mingle. Single rin po ba kayo, sir? Kasi kung oo, ako na yata ang babaeng para sa'yo. Hindi niyo na ako kailangan pang ligawan dahil ngayon pa lang, sasagutin na kita agad-agad. Nakangiting sinabi nito kay Andres at nagpa-cute pa sa harapan. Kapag ako naging girlfriend mo, tiyak na ikaw ng pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Dagdag pa nito. Hiyang-hiya naman si Daphne sa mga pinagsasabi ng stepsister niya kay Andres. Ngunit ilang sandali lamang ay nagulat silang tatlo nang marinig ang boses ni Abby. Nakapasok na rin pala ito sa loob ng opisina. May girlfriend na po ang daddy ko! Sigaw ng bata. Agad namang napatayo si Andres para lapitan ng anak. Abby, bakit nandito ka? Tapos na bang klase niyo? Yumuko pa ito para mahalikan ang noo ng anak. Opo, daddy. Tapos na po ang klase namin. Kaya sinabi ko na kay Kuya Nilo na dumiretso agad rito para makita kayo. Mamamasyal po tayo, di ba, daddy? Kasama rin natin ang girlfriend yung si Miss Daphne.
Nakangiting sambit ng bata na ikinagulat ni Daphne. Pati si Andres ay nagulat sa sinabi ng anak. Pero napabaling sila kay Missy nang magsalita ito. Teka, anong nangyayari? Girlfriend? Ikaw ang girlfriend niya, sis? Magsasalita na sana si Daphne ngunit naunahan siya ng bata. Opo, siya po ang girlfriend ng daddy ko, kaya wala na po kayong pag-asa. Maghanap na lang po kayo ng ibang lalaki na magiging boyfriend nyo dahil taken na po ang daddy ko. Sagot nga ng bata kay Missy. Kunot noong nagkatinginan na lamang si Daphne at Andres. Pero ilang sandali lamang ay napabaling sila kay Abby nang hinatak nito ang magkabilang kamay nila. Daddy, Miss Daphne, tara na po. Umalis na po tayo para mamasyal. Excited na saad ng bata sa kanila nang hinahatak sila nito paalis. Naiwan namang gulat si Missy nang nakaawang pa ang bibig habang pinagmamasdan sila nitong paalis. Nang nasa lunch area na rin sila, ay nagsalita si Andres para kausapin ang anak. Abby anak, bakit mo sinabi yun? Alam mo namang hindi girlfriend ni daddy si Miss Daphne, di ba? Mahinahong tanong ni Andres sa anak. Daddy, malaki na po ako, kaya pwede na po kayong magkaroon ng girlfriend at sa tingin ko po, si Miss Daphne ang bagay para sa'yo. Nakangiting sambit ng bata sa ama. Nang marinig yun ni Daphne ay hindi pa siya makapaniwala. Hindi nga rin maiwasan ang pamumula nang magkabilang pisngi niya nang magtama pa ang mga mata nila ni Andres. Ngunit dinaan niya lamang ito sa tawa bago nagsalita. Nako Abby, bakit mo naman nasabi na ako ang bagay para sa daddy mo? Hindi siguro ako ang tipo niya. Hindi naman ako kagandahan at sexy para magustuhan ng daddy mo. Natatawang saad ni Daphne sa bata. Subalit si Abby ang napabaling sa ama. Daddy, si Miss Daphne po di ba ang tipo niyang babae? Dahil short hair siya at may bangs katulad kay Dora. Kumunot naman ang noo ni Andres sa naging tanong ng anak pero napatawa at napailing na lamang nang magets ito. Paborito nga nilang panoorin ni Abby ang isang cartoon na pinamagatang Dora the Explorer. Yes, sweetheart. Si Daphne ang tipo kong babae dahil kamukha niya si Dora. Nakangiting sagot ni Andres sa anak. Nakipag-apir pa nga ito sa kanya. Si Daphne ay napakunot noo habang pinagmamasdan ng mag-ama nang biglang bumaling sa kaniyang bata. Miss Daphne, ano po ang laman ng maliit niyong backpack? May mapa rin po ba dyan sa loob? Inosenteng tanong nito nang nakangiti pa sa kanya. Ngayon, hindi alam ni Daphne kung seryoso ba ang mag-ama na ito sa kanya o pinagtitripan lang siya. Sweetheart, saan mo gustong mamasyal tayo? Tanong ni Andres nang nasa loob na rin sila ng kotse nito. Sa Dalampasigan po, Daddy. Magandang panoorin ngayong hapon ang paglubog ng araw. At isa pa po, kailangan kong kumuha ng mga shells sa buhangin dahil may activity po kami bukas sa school. Nakangiting sagot ni Abby sa ama. Kaya naman ay sa pinakamalapit na Dalampasigan sila pumunta. Makalipas ang 30 minutong biyahe, ay nakarating na rin sila. Tanawang kulay kahel sa kalangitan. Senyales lamang na palubog na rin ang araw. Tinulungan din ni Daphne si Abby sa pamumulot ng mga shells sa buhangin. Miss Daphne, kapag nagpakasal na po kayo ni Daddy, gusto ko po magkaanak agad kayo para may kapatid na rin ako. Mahirap din po kasi kapag wala akong kalaro sa bahay. Baling ng bata sa kanya matapos makapulot ito ng isang shell. Dahil sa gulat na narinig ay napatigil sa pagpulot ng shell si Daphne. Bahagyang napatingin pa siya kay Andres na medyo malayo sa kanila na abala rin sa pamumulot ng mga shells. Nagpakawala na lamang siya ng tawa bago binalingan ng bata. Nako Abby, imposible yatang mangyari ang sinasabi mo. Mangyayari lamang yan kung mahal namin ang isa't isa ng daddy mo. Eh di magmahalan po kayong dalawa ni Daddy. Nakangiting suwesto ng bata na ikinailing na lamang niya. Pinagpatuloy na rin nila ang pamumulot ng mga shells. Nang biglang tinalsikan siya ng tubig ng bata, kaya napatawa siya sa ginawa nito. Gumanti nga rin siya. Abby, halika rito. Hindi pa ako nakahaganti sa'yo. Natatawang sigaw ni Daphne sa bata, kaya hinabol niya pa ito hanggang sa hindi sinasadya ay si Andres ang nabasa niya. Nang tumago ang bata sa likod ng ama nito. Nanlaki pa ang mga mata ni Daphne dahil nabasa nga niya ang mukha ni Andres. Pansin niya pang pagpikit ng mariin nito. Tawang-tawa naman si Abby sa nagawa niya pero siya ay parang lalabas na yata ang puso niya sa sobrang kabado. Unang nabasa niya si Andres sa restaurant. Tapos ngayon, mangyayari ulit. Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Naglalaro lang po kami ni Abby. Kung gusto niyo pong gumante, talsikan niyo rin po ako ng tubig.
Natatarantang sinabi ni Daphne. Pansin nga rin niya ang mariin na pagtitig ni Andres sa kanya. Kinabahan lang siya lalo nang tinupi pataas ang puting long sleeve sa magkabilang braso nito. Nang mapansing gaganti nga ito sa kanya, ay ipinikit na niya ang dalawang mata at inihanda ang sarili sa malamig na tubig ng dagat. Sir, bakit ang tagal niyong gumanti? Nilalamig na tuloy ako sa kaba kahit hindi niyo pa ako tinatalsikan. Saad ni Daphne nang nakapikit pa rin nang mapansing hindi pa gumaganti si Andres sa kanya. Ngunit napadilat lamang siya nang magsalita ito. Tumakbo na kayo. Ha? Tumakbo? Bakit sir? Naguguluhang tanong ni Daphne nang biglang nagsalita si Abby. Tumakbo na po tayo, Miss Daphne. Si Daddy na po ang taya ngayon. Bago pa makasagot si Daphne ay hinawakan na siya sa kamay ni Abby para tumakbo sila. Mabilis nga silang tumakbo habang hinahabol sila ni Andres. Si Daphne na kanina lang ay kinakabahan. Ngayon ay tawang-tawa sa habulan nila. Parang feeling niya ay bumabalik siya sa pagkabata. Miss Daphne, bilisan niyo po. Mahabol na tayo ni Daddy. Natatawang sigaw ni Abby sa kanya. Ngunit ilang sandali lamang ay hindi niya inaasahang masasagi ang kaliwang paa niya sa isang malaking bato. Kaya ang ending ang hindi niya nagustuhan dahil nadapa siya. Tumama nga ang mukha niya sa buhangin. Kaya napaaray na lamang siya sa sakit. Agad naman siyang nilapitan ni Abby. Miss Daphne, okay lang po ba kayo? Pag-aalalang tanong ng bata sa kanya. Oo, okay lang ako Abby. Tumakbo ka na dali. Mahuhuli ka na ng daddy mo. Natatawang sigaw niya sa bata ngunit ramdam niya ang pananakit sa katawan. Tumakbo nga ulit ito nang mapansing papalapit na ang daddy niya. Kaya naiwan siyang nakadapa pa rin sa buhangin. Tatayo na sana siya nang biglang napansin niyang may isang kamayang nakalahad sa harapan niya. Pag-angat niya ng tingin ay si Andres ito. Pansin niya pang pag-aalala nito sa kanya. Daphne, are you okay? Okay lang po ako sir. Tugon niya. Ngunit may kabaliwan siyang naisip kaya nang aabutin na niya ang kamay ni Andres ay buong lakas niya itong hinatak. Kaya napahiga ito sa buhangin. Tawang-tawa naman siya sa ginawa. Tatayo na rin sana siya ngunit nagulat siya nang biglang nahablot ni Andres ang braso niya. Dahil malakas ang pagkakahablot ni Andres sa braso niya, ay hindi sinasadyang pumaibabaw siya rito ngunit ang ikinalaki ng mga mata niya ay nang dumampi ang labi niya sa labi ni Andres. Parehas pa silang nagulat. Dikit na dikit ang katawan nila sa isa't isa. Kaya pati ang puso ni Daphne ay parang gusto nang kumawala dahil sa sobrang lakas ng pintig nito. Pero napabaling lamang sila kay Abby nang magsalita ito. Uy, ito na po bang simula ng pagmamahalan niyo Daddy at Miss Daphne? Sabi ko na nga ba magugustuhan niyo rin po ang isa't isa. Nakangiting sambit ni Abby sa kanila at mukhang kinikilig pa. Dahil sa sinabi ng bata ay mabilis umalis si Daphne sa pagkakapatong kay Andres. Napatayo na nga rin ito. Abby, hindi namin ginusto ang nangyari. Naglalaro lang naman tayo rito, hindi ba? Ngunit ang bata ay parang hindi pa naniniwala sa sinabi niya. Huwag na po kayong tumanggi, Miss Daphne. Namumula na nga po ngayon ang magkabilang pisngi niyo Daddy, Miss Daphne, mauna na po pala ako sa kotse. Marami na rin kasi akong nakuhang shells. Masayang sambit pa nito sa kanila bago sila iniwan. Nang silang dalawa na lang ni Andres ang naiwan sa dalampasigan, ay bumalik ang kabang nararamdaman niya. Hindi pa nga siya makatingin sa mga mata nito nang maalala ang biglaang halikan nila kanina. Daphne, pasensya na sa nangyari kanina. Hindi ko sinasadya na mahalikan ka. Napapaus na sambit ni Andres. I'm sorry din sir. Hindi ko alam na hahantong pa sa ganun ang pangyayari. Babalik na rin po ako sa kotse. Nauutal pang tugon niya at agad nang kumaripas ng takbo. Pabalik sa kotse pero napahinto lamang siya nang marinig ang sigaw ni Andres. Daphne, ang sapatos mo naiwan mo. Nang marinig niya yon ay napapikit siya ng mariin at napatakipan ng noo bago bumalik. Nakalimutan nga niyang nakapapangalang siya ngayon dahil hinubad niya kaninang sapatos niya. Nang makalapit siya kay Andres ay mabilis niyang hinablot sa kamay nito ang magkapareha niyang sapatos kahit magsasalita pa sana ito. Napahawak na nga lamang si Andres sa labi. Natatawa at napapailing pa nang pinagmamasdan niya na tumatakbo ulit pabalik sa kotse. Sa mga sumunod na araw kahit abala na sila sa pagre-renovate ng hotel, ay todo iwas si Daphne kay Andres.
Dahil nahihiya nga siya sa nagawa nila sa dalampasigan at isa pa, nakita pa sila ng anak nito. Halos ilang gabi pa siyang hindi makatulog ng maayos. Muntik na nga rin siyang magkalagnat. Manong Danny, bukas na lang po ulit ipagpatuloy ang pagpipintura sa mga pader. Gabi na po kasi at pinauwi ko na rin ang ibang kasamahan niyo. Baling ni Daphne sa matanda na abala pa rin sa pagpipintura. Sige po Ma'am Daphne, bukas ko na lang po ipagpapatuloy. Nakangiting tugon ng matanda sa kanya. Nang siya na lang ang naiwan sa hotel, ay bumaba na rin siya sa ground floor subalit nagulat siya nang makita si Andres sa lounge area. Tatalikod na sana siya para bumalik sa itaas nang biglang marinig niya ang baritonong boses nito. Daphne. Nakita na pala siya nito kaya't napapikit siya ng mariin bago nilingon ito. Sir, nandito na rin po pala kayo. Akala ko nakalis na kayo kanina pa. Nakangiting sad niya ng may kaba. Pero imbis na sagutin siya ni Andres ay tanong din ang ibinalik nito sa kanya. Daphne, iniiwasan mo ba ako? Seryosong tanong nito nang makalapit ito sa kanya. Ngunit dinaan niya lamang ito sa tawa bago nagsalita. Iniiwasan? Bakit naman kita iiwasan? Si kamatayan ka ba sir para iwasan kita? Natatawang tanong niya ngunit si Andres ay hindi mahanapan ng biro ang sinabi niya. Simula kasi nang mangyaring biglaang halika natin sa dalampasigan ay napapansin ko nang iniiwasan mo ko. Huwag mong sabihing first kiss mo yun Daphne. Kaya iniiwasan mo ko dahil galit ka sa akin na ako ang unang nakakuha ng first kiss mo. Tanong ni Andres sa kanya na nakataas pa ang dalawang kilay. Sarkastikong napatawa si Daphne sa narinig. Ano naman sa'yo kung first kiss ko yun? Hindi naman big deal yun. Agap niya kay Andres nang hindi pa makatingin sa mga mata nito. Napataas ng kilay si Andres sa sinabi niya at gumuhit pa ang mapaglarong ngiti sa mga labi nito. Kung hindi pala big deal sa'yo ang halik na yun, hayaan mo na akong ihatid kita ngayon sa inyo. Nakangiting sad ni Andres sa kanya kaya sa huli ay wala siyang nagawa kundi ang ihatid siya nito. Nang nasa biyahe na rin sila ay walang tigil pa rin ang kabang nararamdaman niya. Wala nga ni isa sa kanila ang nagsasalita. Nakahinga lang siya ng maluwag nang huminto na rin ang sasakyan sa tapat ng bahay nila. Sir, thank you sa paghatid. Ingat po kayo sa pag-uwi. Mabilis na saad niya at tuluyan ang lumabas sa kotse nito. Papasok na sana siya sa gate nila nang biglang lumabas din si Andres sa sasakyan. Kaya napalingon siya rito nang magsalita. Daphne, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo na gusto pala ni Abby na sumama. Bago pa matapos ni Andres ang sasabihin, ay lumabas bigla sa gate ang stepsister ni Daphne. Nagulat pa nga ito nang makitang magkasama sila. Sis, hindi ko alam na dadalhin mo pala rito sa bahay ang boyfriend mo. Nakangiting sad ni Missy kay Daphne bago bumaling kay Andres. Lumabas na rin ang stepmother niya at nagulat pa ito nang makita si Andres. Daphne, iha, ito ba ang boyfriend mo at business partner mo na kinukwento sa akin ni Missy? Abay, ang gwapo naman ng lalaking ito at mukhang maginoo pa. Halika iho, pumasok ka na at sumabay ka na sa amin maghapunan. Saktong-sakto, nagluto ako ngayon ng nilagang baboy. Nakangiting sambit ng stepmom niya kay Andres at sabay hinatak pa ito papasok sa loob ng bahay nila. Si Daphne naman ay walang nagawa nang makapasok na rin si Andres sa loob ng bahay nila. Napabaling siya kay Missy nang magsalita ito. Sis, baka may isa pang kapatid na lalaki pa yung boyfriend mo. Ipakilala mo naman sa akin o di kaya ipa-blind date mo sa akin para hindi na ako mahirapang maghanap ng jowa? Bulong na sambit nito sa kanya. Hindi ko alam, Missy. Ha? Hindi mo alam? Jowa mo yun, di ba? Imposible namang hindi mo alam ang family members ng jowa mo. Sis naman, huwag ka namang madamot sa ganitong bagay. Pagtatampo pa nito. Napailing na nga lamang siya pero bago pa siya makapagsalita ay tinawag na sila ng ina. Kaya pumasok na rin sila sa loob. Nang nasa pagkainan na rin sila, ay biglang nagsalita ang stepmom niya. Iho, kailan mo pa kakasalan ng anak ko? Halos mabilaukan na nga si Daphne sa narinig. Ngunit tuluyan nga siyang nabilaukan nang marinig ang sagot ni Andres. Kung kailan po handa ang anak ninyo. Hindi naman po ako nagmamadali. Kaya ko pong maghintay, kahit taon pa man ang abutin. Nang magkatinginan sila ni Andres, ay pinanlakihan niya ito ng mga mata pero ngumiti lang ito sa kanya at nagkibit balikat. Wala naman silang relasyon talaga pero parang tinutuhanan na ni Andres.
Parang close na nga agad ang stepmom niya at si Andres dahil walang preno ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa natapos na rin silang maghapunan. Nasa labas na rin silang lahat para magpaalam kay Andres. Iho, bumalik ka ha. Ipagluluto kita ng pork menudo dahil specialty ko yon. Nakangiting said ng stepmom niya kay Andres. Magsasalita na sana si Daphne pero naunahan siyang magsalita ni Missy. Sana pagbalik niyo rito Mr. Valencio kasama niyo ng isang kapatid niyong lalaki. Baka maging magkaibigan pa kami. Ay maging magkaibigan pala. Susubukan ko Missy. Natatawang sagot ni Andres. Aalis na po ako. Baka abutin nga ako ng ulan. Saad pa ni Andres sa kanila bago ito tumalikod. Subalit bago pa makapasok sa loob ng driver seat si Andres, ay napahinto ito nang marinig ang sinabi ni Missy. Teka, sandali sis. Aalis na nga yung boyfriend mo. Hindi mo man lang ba bibigyan ng goodbye kiss? Baka magtampo niyan si Mr. Valencio sa'yo. Sige ka. Nagulat nga si Daphne dahil sa sinabi ni Missy. Aangal na sana siya pero huli na ang lahat dahil tunulak na siya nito papalapit kay Andres. Dahil sa lakas ng pagtulak ni Missy sa kanya ay tumama siya sa matitipunong dibdib ni Andres. Agad naramdaman niya pa ang kamay nito sa bewang niya para alalayan siyang makatayo ng maayos. Hindi nga rin niya maiwasan ang pamumula ng magkabilang pisngi niya. Narinig din niya ang pagtili ng mag-ina kaya hiyang-hiya tuloy siya ngayon. Sir, pasensya na po sa pamilya ko. Nauutal niyang bulong kay Andres na ikinatawa lamang nito. It's alright Daphne. Nakakatawa nga silang kasama. Hanggang sa napabaling sila kay Missy nang magsalita ulit ito. Daphne, yung goodbye kiss ibigay mo na kay Mr. Valencio. Napapikit ng mariin si Daphne dahil sa sobrang kahihiyan. Napadilat na lang siya nang marinig ang bahagyang pagtawa ni Andres. Paano ba yan? Goodbye kiss raw sabi ng kapatid mo. Pagbibiro pa nito sa kanya. At dahil gusto na ring matapos ni Daphne ang kahihiyang ito, ay mabilis nga niyang hinalikan sa pisngi si Andres. Halik lang naman yun sa pisngi pero si Andres halos hindi na makagalaw sa kinatatayuan. Ayan, nahalikan na rin kita. Umalis ka na sir. Bago pa mag-request si Missy na halikan kita sa labi. Mabilis na bulong niya kay Andres. Siya na nga rin mismo ang nagbukas ng pintuan ng driver seat na ikinatuwa at iling na lamang ni Andres bago pumasok na rin sa loob ng sasakyan. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong sasakyan ni Andres, ay napahawak siya sa kanyang dibdib nang maramdaman pa rin ang pagbilis ng pagtibok ng kaniyang puso. Daphne, iba na yan. Tinamaan ka na talaga sa business partner mo. Bulong na sambit niya sa sarili nang mapagtantong may nararamdaman na nga talaga siya kay Andres na hindi niya lang maamin noon sa sarili. Sa paglipas ng ilang araw na palagi silang magkasama sa hotel, ay mas lumalim pa nga ang nararamdaman niya para kay Andres. Para sa kalagayan naman ng Cloud9 Hotel, ay renovated na rin ito na mas ikinaganda palalo. Nag-hire na rin sila ng mga empleyado bawat department. Sa unang araw ng pagbubukas muli nila sa hotel, matapos ang 3 buwan na renovation, ay hindi nila inaasahan na dadami agad ang guest. Successful nga ang first day opening nila dahil nakalikom agad sila ng malaking revenue. Congratulations sa atin sir! Nagbunga rin ang pinaghirapan natin. Mabuti na lang, ikaw ang naging business partner ko. Nakangiting sinabi ni Daphne at dahil sa sobrang sayang nararamdaman, ay hindi niya pa maiwasang yakapin si Andres. Magaling ka ring business partner Daphne. Kaya maganda ang kinalabasan sa unang araw ng pagbubukas muli ng hotel. Nakangiting sambit ni Andres at marahang niyakap din siya nito pabalik. Nang malapit na ring dumating ang kaarawan ni Andres, ay nagkaroon ng pakulo ang anak nito. Nag-isip nga si Abby ng video birthday greetings sa mga close ng daddy niya para i-compile sa isang video. Teka, video greetings Abby? Malapit na palang birthday ng daddy mo? Tanong ni Daphne sa bata. Pumunta nga agad ito sa hotel pagkatapos ng klase para makita siya. Opo, Miss Daphne. Gumawa po kayo ng video greeting para sa birthday ng daddy ko. Kahit batiin niyo lang po si daddy ng happy birthday o di kaya aminin niyo na rin sa kanya ang feelings niyo na gusto niyo siya para po ma-surprise si daddy. Nakangiting suggestion pa nito sa kanya na bahagyang ikinagulat niya. Alam na rin pala ng bata na may gusto siya sa ama nito. Nang maiwan siya mag-isa sa opisina, ay nasa isip pa rin niyang sinabi ni Abby. Bakit hindi ko nga gawin yun? Ang umamin sa kanya sa pamamagitan ng video greetings. Hindi ba'y nakakahiya?
Paano kung hindi niya pala ako gusto? Nailagay ko pa sa kahihiyan ng sarili ko. Pero wala namang masama kung susubukan ko, hindi ba? Saad nga ni Daphne sa sarili at napahilamos na lamang ng muka dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit makalipas ng ilang minutong pagtatalo sa sarili, ay nasa harapan siya ng laptop niya at kaharap ng kamera. Huminga muna siya ng malalim bago ngumiti at magsalita. Happy birthday, Mr. Andres Valencio. Masaya ako na ikaw ang naging business partner ko. Maraming salamat dahil tinulungan mo akong makabangon muli ang Cloud9 Hotel. At hindi lang ang hotel ang natulungan mo, kundi ang pati ang sarili ko. At saka may aaminin din ako sa'yo. Gusto kita. Ilang araw ko na itong nararamdaman sa'yo. At ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para aminin to sa'yo. Nang matapos si Daphne sa video greetings/confession niya kay Andres, ay napapikit siya ng mariin. Ano ba naman yan, Daphne? Ang corny mo talaga. May paamin ka pa ng feelings na nalalaman dyan. Para sa birthday niya to, hindi para sa Valentine's Day. Saramon niya sa sarili, kaya sa huli ay inulit niya ang kaniyang video greetings para kay Andres. Happy birthday, Sir Andres. May all your dreams come true. God bless. Simpleng pagbati niya sa kamera. Nang matapos siya sa pangalawang video, ay napabuntong hininga siya. Okay na siguro yun? Kinabukasan ay nagkaroon sila ng meeting sa conference room kasama ang ilang mga investors dahil plano nilang magtayo ng panibagong branch ng Cloud9 Hotel sa ibang lugar para lumago pa ang negosyo nila. Kasalukuyan nga nagpe-present sa gitna si Daphne sa bagong project nila habang taimtim na nakikinig ang mga kasamahan nila at si Andres. At dahil location ng isa sa mga mahalagang bagay na dapat pagbigyan pansin sa pagtatayo ng isang hotel, ay napili ko ang lugar na ito. I think this place is more likely to attract more guests since it's located near popular tourist attractions and has easy access to transportation. Mahabang paliwanag ni Daphne nang biglang nagsalita si Andres. Pwede ba naming makita ang lugar? Sure. May video pa ako rito. Teka, ipapakita ko pa sa inyo. Saad niya at agad may hinahanap na video sa laptop niya. Ngunit dahil sa ilang click na pagpipindot niya sa keyboard at mouse, mahanap lang ang video, ay hindi niya inasahang mapipindot niya pa ang unang ginawa niyang video greeting kahapon para kay Andres, kung saan umamin din siya rito sa nararamdaman niya. Nang lumabas nga ito sa malaking projector screen, ay nanlaki na lamang ang mga mata ni Daphne dahil sa gulat. Napamura pa nga siya sa isip niya nang wala sa oras. Teka, hindi yan ang video, saad niya. Dahil sa sobrang pagkataranta, ay halos nakalimutan na niya kung paano mapapatay ang video hanggang sa natapos na nga ito, ay pulang-pula ang mukha niya sa sobrang kahihiyan. Nagkaroon nga ng katahimikan sa loob ng conference room nang biglang pumalakpak ang isang investors nila. Wow, hindi namin alam na may aminan palang magaganap sa meeting ngayon. Anong masasabi mo ron, Andres? Teka, mas mabuti nang magkausap muna kayong dalawa. Pwede naman nating ituloy bukas ang meeting. Natatawa at napapailing na saad nito bago tuluyang lumabas ang mga ito kaya naiwan si Daphne at Andres sa loob ng conference room. Kinabahan lamang si Daphne nang mapatayo muli sa pagkakaupo si Andres. Humahakbang na rin ito papalapit sa kanya. Sir, huwag niyo na lang pong pansinin ang mga sinabi ko sa video kanina. Kalimutan niyo na lang po yun. Nauutal pang sambit niya. Ngunit nang makalapit na rin si Andres sa kanya, ay bahagyang napaatras pa siya. Napansin din niya ang pagsilay ng ngiti sa labi nito. Paano ba yan? Mahirap kalimutan ang mga sinabi mo sa video kanina. Mapaglarong saad ni Andres nang nakatakas pa ang dalawang kilay. Isipin mo na lang na panaginip lang ang lahat ng nangyari kanina. Nang marinig yun ni Andres ay napatawa at napailing na lamang ito bago nagsalita. Daphne, sa ayaw at sa gusto mo, susunduin kita mamaya. Gusto pala ni Abby na sa bahay ka mag-dinner. Don't worry, mabubusog ka sa mga lulutuin ko mamaya. Saad ni Andres at sabay kumindat pa sa kanya bago ito lumabas. Naiwan niya siyang tulala sa loob ng conference room. Ano ba naman yan, Daphne? Nakakahiya ang ginawa mo. Sa meeting ka pa talaga napaamin. Pagsaramon niya sa sarili at napasabunot pa ng buhok dahil sa kahihiyan. Sa mga sumunod na araw, napapansin niya niyang madalas na pag-anyaya ni Andres sa kanya sa pagpunta sa bahay nito. Dahil doon, ay nagkakaroon nga sila ng bonding moments kasama ang anak.
Hindi niya pa akalain na makikilala niya pa ng lubusan si Andres. Minsan, hindi niya maiwasang isipin kung ano kaya ang feeling na maging husband si Andres. Daddy, gusto rin ni Miss Daphne na subuan niyo siya. Nakangiting sinabi ni Abby sa ama. Kasalukuyang nasa bahay nga ulit ng mag-ama si Daphne at sabay kumakain sa pagkainan para maghapunan. Ha? Wala akong sinabi, Abby. Pagtatanggi niya at napapailing pa nang bumaling kay Andres na nasa tabi niya. Sir, wala po akong sinabi. Ngunit hindi natapos ni Daphne ang sasabihin nang masubuan nga siya ng pagkain ni Andres. Masarap ba ang kaldereta ko, Daphne? Nakangiting tanong ni Andres sa kanya. Napanguya nga muna siya at nilunok ang pagkain bago nakapagsalita. Oo sir, masarap po ang kaldereta niyo. Nakangiting sagot na lamang niya. Ngunit sabay napabaling sila kay Abby nang magsalita ito. Ang sweet niyo naman po, Daddy at Miss Daphne. Magpakasal na po kayong dalawa bago pa mag-end of the world. Sambit nito na ikinatawa na lamang ng dalawa. Hindi nga rin may pagkakaila ni Daphne ang pagiging sweet ni Andres sa kanya dahil hatid sundo rin siya nito palagi sa bahay nila at madalas na rin silang magkasamang namamasyal kasama ang anak nito. Minsan din ay hindi niya maiwasang isipin na may nararamdaman na rin ito sa kanya kahit na hindi man sabihin ni Andres ng direkta. Isang araw, nang pumasok si Daphne ng maaga sa hotel, ay sinalubong siya ng isang public attendant para batiin pero may hinabol pa itong tanong. Ma'am Daphne, kayo na po ba ni Sir Andres? Napapansin ko po kasi na ang sweet niya sa'yo at palagi kayong pinadadalhan ng mga pagkain sa office niyo. Tanungan ito sa kanya nang magkasalubong sila sa hallway. Hindi pa kami ni Andres. Nakangiting sagot niya pero umaasa siya na sana'y maging sila na nga. Nalungkot naman ang mukha ng empleyado sa narinig. Ay ganun po ba? Akala ko pa naman kayo na. Nako Ma'am Daphne, sa mga ganyang gawain ng isang lalaki, wag na kayong mag-expect na gusto ka niya dahil baka pinapaasa ka lang yan. Gwapo nga si Sir Andres pero baka nabibilang rin siya sa mga red flag. Dahil naranasan ko na rin po ang ganyan. Sa una lang nagpapakita ng motibo. Pero iniwan din ako sa ere. Napapailing na sinabi nito sa kanya bago ito umalis sa harapan niya. Dahil sa sinabi ng empleyado ay hindi niya maiwasang mag-overthink. Paano kung hindi nga siya gusto ni Andres at siya lang itong umaasa na gusto rin siya nito? Halos hindi pa nga siya makatulog ng maayos nang makauwi sa bahay nila. Kinabukasan, hindi pa rin maiwasang isipin ni Daphne ang sinabi ng empleyado sa kanya kahapon. Subalit, inabala na lamang niyang sarili sa pagtatrabaho nang biglang pumasok sa opisina niya ang event organizer nila. Good morning, Ma'am Daphne. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na may isang guest ang gustong mag-book for wedding venue, ang Cloud9 Hotel. Nais ka rin po niyang makausap ngayon para mapag-usapan niyo ng mabuti ang magiging team ng kasal. Nakangiting sad dito sa kanya. Napakunot noo siya. Teka, bakit makikipag-usap pa sa akin ng guest kung ano ang magiging team ng kasal? Hindi naman ako ang bride niya para hingan pa ng idea ko. Imbis na sagutin siya nito, ay ngumiti lamang ito sa kanya bago lumabas ng opisina. Napailing na lamang si Daphne bago ibinalik ang tingin sa screen ng laptop niya. Ngunit ilang sandali lamang ay napaangat siya ng tingin nang bumukas muli ang pintuan ng opisina niya. Sir Andres, may kailangan po ba kayo? Bungad niya rito. Nandito ako para pag-usapan ng kasal. Nang marinig yun ni Daphne, ay natigilan siya. Ilang segundo muna ang lumipas bago siya nakapagsalita. Ikaw ang nag-book ng wedding venue dito? Yes, Daphne. Ako nga. Nang makumpirma nga niya ay parang may matalim na bagay ang humiwas sa puso niya. Ngayon, masasabi na rin niya na siya lang palang umaasa na may gusto rin sa kanya si Andres. Wala akong idea na ikakasal ka na pala. Sino ang maswerteng babaeng ito? Nakangiti ngunit may lungkot sa boses ni Daphne. Subalit nang marinig niya ang naging sagot ni Andres, ay ang ikinagulat niya. Daphne Salazar ang pangalan niya. Natagalan nga muna siya bago nakapagsalita. Tama ba ang pagkakarinig ko? Pangalan ko ang sinabi mo? Bahagyang napatawa si Andres sa naging reaksyon niya. Oo, ikaw nga ang gusto kong pakasalan, Daphne. Alam kong mabilis ang pangyayari pero hindi ko lang mapigilan itong nararamdaman ko sa'yo. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Ayos lang sa akin kung tatanggihan mo ako ngayon dahil liligawan naman kita hanggang sa mapasakin ka.
Puno ng emosyong sinabi ni Andres. Dahil sa mga binitawang mga salita nito sa kanya, ay hindi maiwasang mapaluha ni Daphne. Unti-unti nga niyang tinatanggap kanina na wala ng pag-asa na maging sila ni Andres, pero hindi pala malabong mangyari yon. Daphne, bakit ka umiiyak? May nasabi ba akong mali? Pag-aalalang tanong ni Andres nang lumapit na rin ito sa kinaupuan niya. Lumuhod pa ang isang tuhod nito sa harapan niya para mapantayan siya. Marahang pinunasan din ito ang basang pisngi niya gamit ang palad. Masaya lang ako dahil may nararamdaman ka rin pala sa akin at handa mo akong pakasalan. Akala ko imposible nang maging tayo. Sambit ni Daphne sa gitna ng pag-iyak at ikinangiti na lamang ni Andres. Marahang hinawakan pa nito ang isang kamay niya. Daphne, walang imposible sa ating dalawa. Hindi ka mahirap mahalin dahil nasa iyo ng lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Ang gusto kong makasama sa pagbuo ng isang pamilya. Nabihag mo ng puso ko bago ko pa nakita ang video confession mo sa meeting nun. Madamdaming sambit ni Andres na mas lalong nagpaiyak kay Daphne. Maliban sa mahal kita, wala na akong gustong sabihin pa, kundi ang itanong ito sa'yo. Daphne, will you marry me? Buong boses na tanong ni Andres sa kanya nang may hawak na isang nagniningning na singsing sa kamay. Oo naman, handang-handa akong pakasalan ka. Puno ng emosyong sinabi ni Daphne at walang pasubaling hinalikan si Andres sa labi na lugod namang tinugon ang mga halik niya na puno ng sabik at pagmamahal. Ikinasal nga rin sila sa Cloud9 Hotel kung saan nabuo ang pag-iibigan nila. Ang pagsasama nila bilang mag-asawa sa loob ng 2 taon ay sa wakas, buntis na rin si Daphne. Madadagdagan na rin ng isang miyembro ang pamilya nila. Masayang-masaya nga si Abby dahil magkakaroon na rin ito ng kapatid. Ngayon ay 6 na buwang buntis na rin si Daphne at kasalukuyang nasa dalampasigan sila para sa gender reveal ng magiging ikalawang anak nila ni Andres. Ang mangyayari ay magpapalipad sila ng saranggola. At sa dulo ng tali nito ay makikita nila ang kulay kung blue ba o pink. Kahit simple lang ang gender reveal nila, at least, memorable ito para sa kanila. Excited na nga sila sa gagawin. Abby, handa ka na ba? Nakangiting tanong ni Andres sa anak habang hawak ang saranggola. Ready na po ako, Daddy. Nakangiting tugon ng anak. Hawak naman ito ang tali ng saranggola. Galingan niyo ah. Excited na ako malaman ang gender ni baby. Magpalipad na kayo ng saranggola, dali! Humahangin na ng malakas. Nakangiting sad ni Daphne nang hinahaplos ang tiyan. Ilang sandali lamang ay bahagyang umatras na rin si Andres para ihagi sa ere ang saranggola habang hawak ni Abby ang tali nito. Kasabay ng pag-ihip ng hangin ay ang paghagis ni Andres ng saranggola. Napapalakpak naman si Daphne nang unti-unti na ring tumataas sa ere ang saranggola. Mommy, Daddy! Tumataas na po siya! Masayang sigaw ni Abby ng mahigpitang pagkakahawak ng tali. Lumapit na rin si Andres sa mag-ina. Makikita na rin natin ang dulo ng kulay ng tali. Napangiti si Daphne. Kahit ano man ang maging gender ng anak natin, mamahalin natin siya ng lubos. Napangiti na rin si Andres. Marahang hinalikan pa ang noo ng asawa bago hinawakan ng isang kamay nito. Subalit napabaling lamang sila kay Abby nang magsalita ito. Mommy, Daddy, makikita na po natin ang kulay ng dulo ng tali. Excited na sigaw nito sa kanila. Malayong lumilipad na nga sa ere ang saranggola. Nang marinig nila yon ay mas humigpit pa ang pagkakahawak ni Andres sa kamay ni Daphne. Ilang sandali lamang ay lumabas na rin ng dulo ng tali ng saranggola. Nang makita na rin nila ang kulay nito ay napatakip ng bibig si Daphne dahil sa sobrang gulat at galak. Hindi pa nga niya maiwasang mapayakap sa asawa. Lalaki ang anak natin, Andres! Masayang sigaw ni Daphne nang napapaluha. Si Andres naman ay masayang-masaya rin sa nalaman. Halos buhatin niya pang asawa sa sobrang kagalakan habang si Abby ay muntik pang mabitawan ng tali ng saranggola dahil sa pagtatalon-talon nito ng malamang lalaki ang magiging kapatid niya. Matagal na nga nitong gusto na magkaroon ng nakababatang kapatid na lalaki. Yehey! Magkakaroon na po ako ng younger brother! Masayang sigaw pa nga nito. Napangiti na lamang silang dalawa nang marinig yon.
nang biglang may naisip na agad si Daphne ng pangalan sa magiging anak nila ni Andres. Cloud. Cloud ang ipapangalan natin sa kanya. Nakangiting sambit ni Daphne. Oo nga, Mami. Di ba po sa Cloud9 na buo ang pagmamahalan niyo ni Daddy? Mabuti na lang pala, Daddy. Naglayas ako sa bahay dahil kung hindi mabubuo ang love story niyong dalawa. Panunokso ni Abby. Napatawa na lamang si Andres bago nagsalita. Pero wag mo na yung uulitin, Abby. Pinag-alala mo ako ng sobra nun. Oo naman, Daddy. Magiging mabait na po ako dahil magkakaroon na rin po ako ng kapatid. Napatawa at napailing na lamang si Daphne na pinagmamasdan ng mag-ama. Tinuon na nga rin nila ang pansin sa lumilipad na saranggola. Si Andres naman ang humahawak sa tali ngayon. Nakangiti nga silang tatlo habang pinagmamasdan ito sa ere. Palubog na rin ang araw kaya naging maganda ang tanawin sa kalangitan. Bahagyang napabaling lamang si Daphne kay Andres nang magsalita ito. Daphne, hindi mangyayaring lahat ng ito, kundi dahil sa'yo. Pangako, mamahalin ko kayo ng lubos dahil kayong tatlo ang buhay ko. Mahal na mahal ko kayo. Buong boses na sabi ni Andres. Mahal na mahal ka rin namin, Andres. Ang pagmamahal na binibigay mo sa amin ay walang makakapantay ng kahit sino man. Madamdaming sambit naman niya rito. Napangiti na nga lamang sila sa isa't isa bago ibinalik ang tingin sa malayang lumilipad na saranggola sa ere. Ang pagmamahalan nga nila ay parang saranggola. Hindi malayang makakalipad ang isa kung walang hawak niyang mahigpit para gumabay at magbigay ng suporta. Katulad nga nung nasa gitna ng kapighatian si Daphne dahil sa hotel niya, ay si Andres ang nagbigay ng gabay at suporta sa kanya para makabangon muli hanggang sa humantong pa sila sa pag-iibigan. Ang pagmamahalan nga nila ay patunay lamang na minsan dumarating ang taong para sa'yo kahit sa gitna ng kahirapan ng iyong buhay na magbibigay ng pag-asa, suporta at pagmamahal. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.